muna natin sila ng Good morning, mga kapatid! September 20, marhay na aga sa ating mga kapatid na Bicolano. World-class talent nga ang aming hatid ngayong Wednesday morning. Nakita nyo naman, kasama pa rin syempre ang ating espesyal na bisita. Pero para sa mga kapatid nating nanonood, mga professional po yan. Oo, huwag niyo pong gagayahin yung mga napapanood nyo ngayon. Naaliw ako pero at the same time, na-stress din ako. Pinabahan ako ng todo, no glitch. Pero meron din po tayong mga nakaantabay na medika para lang alam ninyo dito sa set, para na rin masiguro yung kaligtasan ng ating mga bisita. Pero balik lang tayo ng kaunti sa ating mga bisita ngayong umaga. Sa kanilang husay at talento sa acrobatics, nakakapag-perform na rin po sila abroad. Di na yung nakakapagtaka. Kaya kayang-kaya nila yung sa iba't ibang entablado. Siguradong mapapalakpak kayo't mapapatayo. Husay, high five, high five. Ang gagaling, grabe. Ang galing nyo. Yes. Good job. Diba? At yung pinakita nila sa atin, patikim pa lang yan, guys, ha? Sa dami ng kanilang kayang gawin. Mag-bending man yan, gymnastics, magbalanse ng kung ano-anong bagay, at kahit tumawid pa sa lubid, diba? Kayang-kaya nila yan. Bending lang rin tawag doon, yung parang pretzel, iba na itsura. Daw susubukan ni Justin, ma'am. Galing! Si Mami Chiki. Kaya mo. Kaya. Oo. Pero alam mo, Parang sumakit ang yung... lalo pa ako humanga sa inyo dahil ayaw bumigay, di ba? Ayaw gumilap talaga. Galing. Alfonso at saka ni Jake. Ayan. Talaga ito, family bonding ito. Maniwala kayo, isang pamilya lang po itong ating mga acrobat dito, the Reyes family, di ba? Palakpakan uli natin. Grabe. Good morning. Ito ang kanilang, ang pinakabatang kapatid. Tatay Al. Opo, kayo po ba isa ring acrobat? Opo. Kayo po ang OG. Opo. Tapos sige, pakilala nyo naman sa amin. Ito po ang aking anak, si Alfonso Reyes. Yun. Aking pamangkin, si Andre. And Kyle. And ang kamatanda, si Jake. Pamangkin din po. Opo, pamangkin po. Isa pa. Ito apo po namin to. Si Shalani. Si Shalani. Siya yung kaninang talagang, parang pretzel. Siya yung naka-bending. Grabe. Grabe, double-jointed ka ba? Oo, contortion. Diba? Paano niyo po natutunan yung mga skills and talents po ninyo? Ano po yan, siyempre bata pa, practice kailangan, more practice. Paano niyo po sila hinahanda? Yan, kaya, step by step. Kunyari, ganito na po. Yan. Okay. Hanggang ano na yung mga tingin. Ilan taon po sila nung sinimula? Siguro mga 6 to 7. Alam ko, meron kayong bunso nung pisahan yun na 3 di ba? years old and 6 years old yan. Parang laro lang po sila. Lahat po ba kaya gawin yon pagka maaga sinimulan? O meron talagang sadyang matigas yung katawan? Meron po sadya. Meron talaga. Pero ito ba sila ba, na-aksidente na ba yan during training? Ano yung mga pinakamalalang nangyari? Meron naman po, pero hindi naman po masyadong talagang ano lang mga lads lang na. May kaunting ibit, ugat lang naman. Tapos hindi naman po talagang... Bata pa naman. Bata pa naman. Kapag-adjust pa. Paano niyo po naisipan na isali o ilagay sa ganitong landas yung buong pamilya po ninyo? Actually po kasi, kami, mga... Yung lahi po namin, lagang silkus, po kami. Lahi pala talaga. Nung araw, may carnival po kami, mga tent na malaki. Yung flying trapeze kung tawagin. Yung flying trapeze, yung kami, mga po namin, mga uncle, lolo, ganyan. Mamana-mana pala talaga yung talento. Opo, ganito. Pero kanina yung ginawa nila, ano ang tawag doon? Acrobat sila po yung mga pyramids, tapos mga tumbling. Yun lang. Ayun, rolling balance. Ayun, si Jake, meron ka rin, pwede ka rin makausap, Jake, bukod sa yung malambot ng katawan, tsaka agile ka at athletic, ano pa yung mga katangian na kailangan importante? Malakas ang loob mo. Dapat palaging malakas nakapag-ensayo ng maayos po. So, disiplina. Disiplina. Nakita ko sa kanya kanina, kumpiyansa siya. Ayun. Naulitin. Nakita mo sa mukha niya, talagang kinakabahan. Natamaan na nga siya Sabi ko nga siguro nag-i-ensayo na madalas. Gaano katagal kayo? Sa isang araw nag-i-ensayo? Madalang po ng mga tuwing umaga at hapon po. Ganun. Bakit? Umaga, hapon. Saan kayo nag-i-ensayo? Sa tabing bahay lang po din namin. Sa semento, may gym minsan, kayo? ay wala po, semento po, tsaka po, damuhan, lupa, doon lang po.
Ay, naku, lalo na yung semento, medyo may katigasan. Oo. Talaga sanay na sila. Saan ba to? Ayan, sa... Performance yan. Saan po Nakikita yan? namin ngayon. Saan yan? O, basta, dito lang yan. Saan Dito lang yan. Sa may gazebo. May gazebo. Nakita natin eh. Saan na kayo nakapag-perform? Nakalabas na kayo ng bansa? Opo. Siguro, bata po ako, 25 years old, nag-aabot na rin po ako. Japan, Thailand. Pero itong ating mga bagets, saan ang mga pinakamalayong malarating kahit sa probinsya? Yan. Hindi kayo maabot. Yan po, Isabela, Mindanao. Mindanao. Naiimbitahan. Ano, Jake, sumimplang ka na ba? Ay, marami na pong beses. O, hindi mo ba naisip na ayoko na to? Ay, hindi pa eh. Hindi ba? So, kung balak mo, Jake, tuloy-tuloy na to. Tuloy-tuloy. Masaya po ako dito eh. Saya. Jake, ilang taon ka na yan? 19 po. 19. Yung pinakabata, 14. 14 ang pinakabata. Oo, nag-aaral pa. Nasisingit naman. Paano nyo nababalanse? Yun. Jake, go. Paano nyo nababalanse yung pag-aaral? Ano po, at pag may pasok po, pwede pong hindi mag-show, papasok na lang po, ganun po. priority. Pwede na po Pwede yun. po yung Okay, para pagpasok. sa ito mga lang. gustong maging acrobat katulad ninyo, ano ba yung pinaka-basic na, pinaka-madali? matutunan. Yeah, Na pwedeng matutunan. O pwedeng simulan. Handstand, bolo. Rolling. Sige nga, rolling. patingin nga. Handstand, rolling. Paano yun? Ganyan. Bolo. Ay, una niyo Yan, pinag- Basic yan? Ay, ginagawa namin yan sa volleyball. Jess? Ito, go, Greg! Ginagawa ko na sa Woman in action! Mag-action ka na! Woman in action, go! Atensya na, di ako naka-rubber. Hindi, yung ano, sinimula namin dati yan, egg roll lang. Di ba? Yung ikot-ikot ka lang. Tapos yan din pinagagawa sa amin para rolling. hindi ka matakot na mahulog. Pagkatapos nun, ano na yung susunod? Ayan, mga Cartwheel. handstand. Cartwheel naman. Handstand. Okay, handstand. Ay, nakapag-cartwheel na si Justin dito eh. Dati sa set. Sino may umi-split kanina? Ay, ito po, Sila ni split ba? daw, Yung split daw. ano ba Split. yung... Lani. Eh, paano yung pretzel? Oo. Diyos ko po, ayoko na. Talaga eh. Grabe, flexible siya. Okay na. Okay na. Mag-cartwheel na lang ako eh. Di ba kayo, di ba kayo kinakabahan? O, teka, Minsan. pwede bang i-ano, yung cartwheel ni Justin? sige nga. Sige po, Medyo sige kung po, tama sige yung po. form. Uy, Justin. Sige, pakita mo, Justin. Paano ba? Paano ba? Tanda mo, hindi ka na 19 years old, ha? Kailangan ba yung may form na gano'n pa? Hindi, regular. Pero sabi ni Sir Ay, thumbs up ba? Pero may napansin May round ako. off ba? Mami Chiki, may napansin ako. Ano? Wala pang babae sa grupo ninyo. Oh! Meron po. Kaya po, ayun na po sila, nasa circus sila. Ay, eh. meron. Ayun. Ayan, Wala sa circus ulit. Ayun na po sila ngayon sila. Abay, pang-international. Yun na po. Yung Ilan ba babae. lahat kayo yung miyembro ninyo? Ayun po yung anak ko pong isa na yun, babae. Tsaka, yung marami, isang member po yan, nasa circus sila. Nakakatuwa naman. Shoutout kay Mami Ayan po Josie, sila. nandyan. Ayaw magpakita, pero siya rin naman yung kabat din. Diba? Ang galing yung mga babae pa lang na mayagpag. Nasa Ukraine. Alam mo kung ano naalala ko sa kanila? Naalala ko yung Yulo family. Yung Yulo. Kasi mga ano eh, pamilya naman ng mga gymnast. Ay, tama. Oo. Kayo talaga ba, sa hindi lagi naisip na. yun? Ba't hindi natin ituloy na gymnastics? Naisip din po namin yung kaya lang, siyempre, Ito yung kinabubuhay ito nyo, na po eh, yung no? ano namin. Tama, tama. Okay, maraming salamat. Palakpakan naman natin sila yung acrobats. At sana maparami nyo pa yung mga acrobats in the future. At mag-ingat kayo. Oo. Kahit na anong bagay, basta ginagawa kasama ang mga mahal sa buhay katulad ng Reyes family, nagiging masaya tulad na lamang ng pagsalubong natin sa araw ng may ngiti at pag-asa. Ako po si Gretchen Ho. I-motivate na ang sarili para mas maging blessing pa sa ating kapwa, maging extra inspired at i-look forward ng lahat ng pampag-good vibes. Ako naman si Jess De Los Santos. Try something new, ika nga, no? Kahit acrobatics pa yan, di ba? Kaya mo yan. Pero supervised, ha? Safe tayo. Pero bagong lahat, banatin na ang katawan, lalo na sa mga inaantok pa dyan. Ako po, si Justin Quirino. The cartwheeling Justin Quirino. Galing, ha? Opo. Siyempre, mauna rin sa ating balita. Sa frontline sa umaga, mga mainit na update sa ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako po si Chiki Rotu. Kaya naman ang masayang bati namin sa inyo, mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, mga kapatid! Okay, kakaibang pagpapakitang gilas to start the show, pero hindi tayo dun magtatapos. Tama ka dyan, Jess. Mamaya, ipapamaalas pa natin ang ating pangmalakasang pamilya, ang kanilang world-class talent sa pag-acrobat. Ang ilang pang tricks ng Reyes family, meron pa yan. Abangan.
Eto naman, world class ang sarap. Ang paborito nating liempo, masarap pala kahit extra ang nipis. Patitikim sa atin ni Jess ang yummy papel na liempo sa kitang-kita. Kabig lang tayo ng konti ha. Paano kung ang mekanikong Monico ay dating Reynang Monica? Yan ang hanep na ating ipakikilala sa atin ni Gretchen mamaya sa Women Power. At para naman sa mga mahal nating security guards, kung basta-basta kayong kinakaltasan tapos no duty, no pay pa, nako ha, alamin po ang inyong mga karapatan tungkol dyan. Isa-isahin natin yan kasama si Attorney Buko sa Legal Bato. At sa mga umaksyong balita naman sa Frontline sa umaga. Panukalang batas sa diborsyo sa Pilipinas, aprobado na sa Senate panel. Update naman sa sitwasyon ng ating mga kababayan. Mas maraming Pilipino itinuturing ang kanilang sarili na mahirap ayon sa survey na Okta Research. At sa showbiz naman, Pinoy fan si Post Malone nag-enjoy sa kanyang unang concert sa Pilipinas. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik pa ang favorite buddies nyo every morning ang Good Morning, Kapatid! Wop, wop, wop. Tabi tayo. Narito na ang mga umaksyong balita ngayong araw. Ihatid namin mula mismo sa Frontline sa umaga. Babaeng tambay sa Pisonet sa Caloocan, patay matapos barilin ng riding in tandem. Kalahati ng mga pamilyang Pilipino itinuturing ang sarili nila na mahirap ayon sa huling survey ng Okta Research. Mga sari-sari store na nagbebenta ng bigas, pinag-aaralang bigyan din ng ayuda ng DSWD at DTI. Absolute Divorce Bill lusot na sa komite ng Senado. Tindero ng balut na dumaan lamang sa lamay, patay matapos pagbabarilin. Binatilyong biktima, posible raw na pagkamalan lang. Mga bagong manlalaro ipinasok sa roster ng Gilas Pilipinas ilang araw na lang bago ang Asian Games. At K-pop star Bam Bam nahawa na rin sa Raining in Manila fever. Dead on the spot ang isang babae na binaril habang nakatambay sa isang computer shop sa Caloocan. Ang biktima may record na pala dahil sa pagnanakaw. Nasa frontline na balitang yan si Ian Suyu, exclusive. Sabado ng madaling araw ng masapul sa CCTV ang pagdaan ng riding in tandem na ito sa Barangay 73 Zone 3 sa Caloocan City. Titigil ang rider at bababa ang angkas nito na may hawak na baril. Maglalakad ito papunta sa isang babae at nang makalapit, 4 na beses na pinagbabaril ang biktima. Sa isa pang kuha, makikitang napatakbo ang isang residente habang ang mga suspect agad tumakas. May dumating po galing dyan sa kabila, sa Abbey Road 1, na tumatakbo. Nadat na namin, pagdating namin doon kasama ng mga tropa ay wala ng buhay at saka nakaupo sa upuan, wala na, patay na. Dead on the spot ang biktimang kinilalang si Jessica Rivera, 20 anyos. Ayon sa mga residente dito sa Barangay 73, talagang dito daw tumatambay ang biktima. At dito rin sa mismong lugar na ito, sa Pisonet na ito, pinagbabaril ng riding in tandem ang biktima. Ayon sa barangay, ilang beses nang naiblatter sa kanila ang biktima dahil sa pagnanakaw. Hinala nila, may kinalaman ito sa pagpaslang sa biktima. Mayroong yata siyang galit sa kanya. Marami na rin atraso rito. Siguro na binaril siya. Kasi maraming reklamo rito, sir. Parte sa mga nakaw ng cellphone, na mga sinasangla niya, mga ninanakaw niya. Tapos di na nababalik. Isa naman sa mga tinitig ng anggulo ng pulisya ang may kinalaman sa ilegal na droga. Dati na rin kasing nakulong si Rivera dahil sa droga noong 2017. Sa ngayon po, tinitignan po namin yung dating kaso niya. Regarding po sa drugs din po. Kasi po nakulong rin po siya sa drugs before. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5.
Arestado ang isang lalaki matapos doktorin umano ang mga resibo sa pinagtatrabahuang financing company sa Maynila. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Mabuti po akong tao. Wala po ko kakayahan magnakaw ng ganong kalaki. Todo iyak ang lalaking ito nang arestuhin ng mga pulis kahapon sa Maynila. Sa bisa ng warrant of arrest, dinakip si Rupert De Asis, 45 anyos. Inihablas siya ng kasong qualified theft ng dati niyang pinagtatrabahuang kumpanya. Dating coordinator ng Grand Cycle Incorporated si De Asis, isang motorcycle financing company. Nagtrabaho siya roon mula 2014 hanggang 2017. Base sa investigasyon ng Dr. Umano si De Asis ng ilang resibo ng kumpanya. Siya yung nagpa-file ng mga kaso para ma-recover yung mga motorcycle dun sa mga delinquent accounts, yung mga hindi nakakabayad. Depensa naman ni De Asis, dinoktor niya ang mga resibo ng ilang kliyente para itapal sa mga account na hindi nakakabayad. Sa ganitong paraan daw, hindi madedemanda ang customer at hindi mahahatak ang kinuwang motor. Giit din ng suspect, walang pumapasok sa kanyang pera. Mali ko yung nagpalsipay lang po ako. Mga 50,000. Pag yung customer po nakikiusap na wag na sila ng demanda. Dahil ako po may control na po dun sa tao. Kaya po napahamak lang po ako. Pero lahat po ng bayad nung pumapasok po yun doon sa opisina. Maniwala po kayo. Sa pagsisiyasat pa ng mga pulis, napag-alamang may 7 pang warrant laban kay De Asis mula sa dating kumpanya. Para ito sa mga kasong theft at 43 counts ng falsification of documents na may piyansang nasa 1.4 million pesos. Inaasahang maihahain ang iba pang warrant laban kay De Asis ngayong araw. Wala pang pahayag ang dating kumpanya ng suspect tungkol sa naturang development. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Nag-alok na ang PNP ng reward money sa mga kapagturo sa mga bumaril sa abogadong si Maria Sanyata Alzate. 100,000 pesos ang pabuyang inaalok ng Abra Police Provincial Office. Naglabas din sila ng mas malinaw na litrato ng 2 suspect na nakamotor. Sa ngayon, isinumiti na ng PNP sa kanilang anti-cybercrime group ang mga larawang kuha sa CCTV para ma-enhance sa mga ito. Habang bine-verify rin ang iba pang CCTV footage kung saan nakuhanan ang mga dinaanan ng 2 suspect. Huwebes nang barilin si Alzate sa harap mismo ng kanilang bahay habang nasa loob pa ng kanyang sasakyan. Kumpiyansa pa rin si Pangulong Bongbong Marcos na bababa pa ang presyo ng bigas sa kabila ng mahal na presyo nito sa merkado. Naniniwala ang Pangulo na may tsansa pang maging 20 pesos ang kada kilo ng bigas gaya ng ipinangako niya noong kampanya. Pero kailangan daw munang maayos at pasiglahin ang lokal na produksyon. Lalo't may mga kalamidad at krisis sa abroad na nakakaapekto sa supply na hindi na kontrolado ng gobyerno. Iginit din ng Pangulo ang pagpapaigting ng paglaban sa smuggling at mga hoarder dahil sila ang sanhi ng artificial shortage at pagtaas ng presyo ng bigas. May chance natin yan kung maayos natin ang production natin at maging maayos ang hindi tayo masyadong bagyuhin at yung mga tulong na binibigay natin sa mga farmer ay magamit na nila. Ang problema kasi at maraming nangyayari sa labas ng Pilipinas na kailangan natin mag-adjust kaya't nagkakaganyan. Kalahati ng mga pamilyang Pilipino ang itinuturing ang sarili nilang mahirap base sa pinakahuling survey ng Okta Research. Umakyat na kasi sa 13.2 million ang pamilyang naghihirap ayon sa survey na isinagawa nitong Hulyo. Mas mataas yan ng 1.9 million kumpara sa 11.3 million na pamilyang naitala nitong Marso. Marami sa mga naghirap na pamilya ay mula Visayas at Mindanao. Karamihan sa kanila naniniwala na pareho pa rin ang estado ng kanilang buhay kumpara nitong unang quarter ng taon. Para rin sa kanila, 20,000 piso ang kailangan nilang income kada buwan para hindi na matawag ang sarili na mahirap. Pinag-aaralang bigyan din ng financial assistance sa mga sari-sari store na nagtitinda ng bigas. Kaugnay yan sa umiiral na ring price cap sa presyo ng bigas. Ayon sa DSWD, sobra ang pondo para rito kaya balak dagdagan ang mga benepisyaryo. Nasa 5.5 billion pesos ang kabuang pondo para sa programa. Pero wala pang 1 bilyon ang matatapyas dyan kahit mabigyan na ang lahat ng mga rice retailer. Target ng pamahalaan ay ipamahagi ang ayuda sa mga maliliit na tindahan ngayong buwan. Baka hindi abuti ng 1 billion po yung magagamit natin
based doon sa nakikita natin projection ngayon ng master list ng DTI. Kung madadagdagan man po ito, minimal lang kasi po with the inclusion doon sa phase 2 nung ating pong mga sari-sari store. Sa ulat panahon, magiging maulap ang panahon sa malaking bahagi ng Mindanao ngayong araw. Bunsod po yan ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ito yung pagsasalubong ng hangin mula sa magkaibang hemisphere ng mundo at magdudulot yan ng pamumuo ng ulap at mga pag-ulan. Makararanas ng maulap na papawiri na may kalat-kalat na pag-ulan sa Zamboanga Peninsula at Davao Region. Gayon din sa Maguindanao, Sultan Kudarat at Sarangani. May mga tsansa rin na pag-ulan sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Dulot naman yan ng ITCZ at localized thunderstorms. 5 manlalaro ang nadagdag sa pool ng Gilas Pilipinas para sa Asian Games. Malabo kasing makapaglaro sina Terence Romeo, Calvin Abueva, Mota Autua at Jason Perkins. Gawa ng hindi sila kabilang sa inisyal na listahang ipinadala sa mga organizer. Kasunod niyan, ipinasok na sina Chris Ross, Kevin Alas, Arvin Tolentino at CJ Perez sa lineup. Hindi rin makakalaro sa Asian si RR Pogoy dahil sa medical condition. Papalitan naman siya ng kapwa shooter na si Marshall Lassiter. Magsisimula sa September 26 ang kampanya ng Gilas sa Asian Games kontra Bahrain. Enjoy ang Pinoy fans sa concert ng American rapper-singer na si Post Malone sa Pasay kagabi. Sa kanyang concert nitong Lunes, kinanta ng singer ang kanyang hits na Circles, Congratulations at Sunflower. Kasama rin dyan ang ilan niyang kanta mula sa album na Austin na inilabas nitong Hulyo. Labis-labis naman ang pasasalamat ng rapper sa kanyang Pinoy fans na tinawag niyang amazing. Ito ang ikalimang concert tour ni Post Malone. Amazing! Amazing. Ayan. Abangan po mamaya ang mga karapatan ng mga lodi nating CQ. Iisa-isahin sa atin ni Atty. Buko sa Legal Ba To? At sa kitang-kita, tampok ang crispy, crunchy goodness ng gapapel na liempo. Yan ang binisitang negosyo ni Jester na ibibitin niya sa kitang-kita. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Good Morning, Kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning, Kapatid! Kaya bakit nawawala tayo sa focus ngayon? Kasi nakakain ka na ngayon. Medyo masarap eh. Ikaw ba, Justin? Yes, Jester. For the morning, okay ba sa'yo yung kumain ng something na pwede ng ulam, pwedeng pulutan, pero pwede ring merienda? Alam mo, Parang pwede, chichirya. pwede. Especially bago mag-gym, ganun. Diba? Oo, paano kapag sinabi ko sa'yo yung liempo? Crispy liempo in the morning. Naka-ketogenic diet pa ako niyan. Ay, pwede yan, pwede Paano yan. kakainin yun? Ulam yun. Pwede yung merienda at snacks, Gretchen. Meron ako na-discover na yung liempo, pinanipis na parang chichirya. Walang taba? Oh, meron. Pero manipis. Pero manipis. Yan ang papanoorin natin dito sa Kitang-Kita. Wow. Grabe yung kita mo na agad yung lutong. No? Sa tunog pa lang ng mantika, alam mo magiging malutong yung kalalabasan. Lutong na siguradong babalik-balikan mo. Crispy and flavorful liempo chips na kapareho ng texture ng lechon kawali pero singnipis ng papel ang hiwa ng pork. Introducing Papel na Liempo. Negosyong itinayo noong 2020 ng magkapatid na Mike at Jojo Crisologo. Mahigit 2 dekada na sa resto business sina kapatid Mike. Signature pulutan sa kanilang sausawan restaurant ang Papel na Liempo. Paano mo naisip tong menu na to? Kasi sa sausawan, ang sabi ng mga kapatid ko, partners namin, na kailangan meron tayong signature pulutan. Pulutan. Ano bang paboritong pulutan ng mga Pinoy? Baboy, syempre. Baboy, Lahat na klaseng form ng baboy at pagluto, nagawa na. So sabi namin, kailangan medyo iba naman. So dyan naisipan niyang Papel na Liempo. Sino ba naman ang aayaw sa liempo?
Lalo na kung malutong na, masarap pa. Minsan okay lang naman magkasala. Minsan may kapatawaran naman naghihintay. Lasang-lasa mo yung liempo. Pero, sobrang nipis niya, para kang lang din kumakain ng bacon. Malayo na nga ang narating ng kanilang 200,000 pesos na puhunan noon. Meron na sila ngayong 3 company-owned kiosks at isang franchisee. Kitang-kita ang 6 digits kada buwan. Anong maipapayo mo dun sa mga kapatid natin na hindi naman kalakihan yung pera para makapagsimula ng negosyo? Ano yung pwede nilang gawin? Huwag na kayo masyadong mag-isip ng malayo pa sa kung anong meron kayo. Dapat mag-umpisa tayo o wag gumawa tayo ng produkto o ng negosyo. Doon sa kinakaya natin, doon tayo mag-umpisa. Ito yung gusto ko, yung pag may tanong, may pa-experience na sa Oo, di ba? Parang gano'n. Ano ASMR? Natutuwa ako dito. Ang daming variants, ha? Ayan po, rinig yung mga crunch-crunch nyo, ha? Para siyang chicken skin. O chicharon mo lang. Crunchy. So, merong barbecue, cheese, sour cream, garlic, salt and vinegar pizza, salted egg, jalapeno. Ang dami na bang flavors? Para kang, in short, para na nga nilang ginawang french fries kasi may powder na available para makuha mo yung flavor na gusto mo. Gano'ng katagal ba naglalast yan? Alam mo yun, sa totoo lang yung akin, inabot ng isang buwan, malutong pa rin. Saka pwede mo palang i-reheat. Yan, microwave 2 minutes o kaya ilalagay sa toaster o deep fry. Ideally nga raw, ideally air fryer hanggat maaari para malutong pa rin. Kasi di ba pag microwave, medyo kumukunat. Ano, masarap pa sa suka? Oo. Ako, yun ang paborito ko. Suka na may sili. Actually, ito pa ang perfect sa kanila, yung suka nila. Sariling gawa din nila. So, kasama yan dito? Kasama rin. Magkano rin bilhin. Naalala mo ba magkano yung mga price points nito? Mga nasa halos 100 lang din yan. Okay. So, may dalawang sizes. Tatlo actually. Liempo pa rin pala tawag dito, ano? Liempo pa rin kasi yung bahagi ng baboy. Pero Pero hiniwalay ng pagkanipis-nipis. Nagsimula talaga to na parte ng restaurant nila before yung sausawan. Pero dahil nag-pandemic, maraming nasarado yung restaurant pero marami pa rin customer na umu-order sa kanila nung etong kanilang papel na liempo. Kaya ginawa na nilang hiwalay na produkto. Galing. Magkano ba yan? Pizza flavor pa. Magkano ba yan? Magkano ba yan? Nasa 100 ang presyo nito. Sarap pa? Nasa report natin Papel kanina. na liempo. Parang Ang cute pa ng packaging ngayon, no? makasalanan pero hindi ko naramdaman na nagkasala ako. Mapaparami. Samantala, ito pa ang mga balitang dapat ninyong abangan sa Frontline sa umaga. Mga pinalaya aktivistang kontra sa Manila Bay Reclamation ay giniit na dinukot at tinakot sila ng militar. At ito naman, divorce bill, inaprubahan na ng komite sa Senado. At bam-bam ng GOT7, nakisabay na rin sa Raining in Manila Fever. Huwag po kayong alas, magbabalik pa rin ang inyong paboritong morning buddies, ang Good Morning, Kapatid! Ito naman ang ating mga umaaksyong balita sa Frontline sa umaga. Pinalaya na ng NTF-ELCAC ang 2 environmental activists na sumuko umano sa Bulacan. Emosyonal na sinalubong ng mga kaanak at kaibigan sina Jed Tamano at Jonila Castro nang pakawalan sila sa tanggapan ng Commission on Human Rights sa Quezon City kagabi. Sa naunang press con sa Plaridel, Bulacan, iginiit ng Philippine Army na kusang sumuko sa kanila ang 2 sa Bulacan matapos bumiyahe mula sa Guagua, Pampanga. Pero harapan silang tinabla ng 2 dahil hindi raw sila sumuko kundi dinukot ng mga sundalo habang naglalakad sa Orion, Bataan noong September 12. Ang totoo po dinukot kami ng mga militar sa ng bal. Napilitan din kami na sumurrender dahil pinagbantaan yung buhay namin. Yun po ang totoo. Hindi rin totoo yung laman ng affidavit dahil ginawa yun, pinirmahan yun sa loob ng kampo ng militar. Wala na kaming magagawa sa mga pagkakataon na yun. Mariin naman itinanggi ng Philippine Army at NTF-ELCAC ang alegasyon ng 2 aktivista.
Ayon kay NTF-ELCAC Director Alexander Umpar, gusto lang nilang magbalik loob sa gobyerno ang dalawa. Hindi rin daw alam ng militar ng sinasabing pananakot na ginawa laban kina Tamano at Castro. Klaro naman po, inedit pa nga po nila yung salaysay nila. Wala po kami ron. Binuhaan po sila ng salaysay. Tutol ang simbahang Katolika sa pagpasa sa Senate panel ng divorce bill. Kasunod yan ang paglalabas ng Senate Committee ng mga pwedeng basihan para sa divorce. Kabilang dyan ang 5 taon ng paghihiwalay na hindi dumaan sa proseso ng korte, panggagahasa ng asawa bago o habang kasal, pang-aabuso at hindi pagkakasundo ng mag-asawa. Ayon sa Catholic Bishops Conference of the Philippines, nangangamba sila sakaling maisabatas ang divorce bill. Bati naman daw nila na hindi perpekto ang pagsasama ng ilang mag-asawa, pero hindi divorce ang solusyon dito. Sumikap naman din ang simbahan at sana magsumikap din ang Estado na ibigay sa kanila yung mga interventions para yung mga imperfections, yung mga hindi magagandang nangyayari sa pagsasama ng mga mag-asawa ay matugunan natin. At palagay ko, hindi naman diborsyo ang solusyon doon sa mga imperfect union. Maayong adlaw kanatong tanan. Ako si Jacob Layan, 38 ang edad, usa ka bana ug amahan. Nagtrabaho ko sa Cebu People's Multipurpose Cooperative as host, department head, and co-op ambassador diri sa Cebu. Ang pinaka-challenging sa ako agyod last year nga kalit ba nga ni-announce diri sa Cebu nga 2 months wala ako nakatrabaho. Nakunaon ako nga unsaon ako pag-raise ang family, but you know what? Ningon si Lord nga, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future." Doon naging plano ang Ginoo nato. Until such time nga gitawagan ko sa HR nga ikaw mag-publish, mag-live streaming. Ug dito nako na-realize tanan sa dihang even in the pandemic nakita nako ang strength ni Lord. Daghan kay yung clients nanood sa among cooperative. Mo to nga I felt good nga ang kamot sa Ginoo nagakupot sa ako. Ang ato ang lawas templo ba ni sa Ginoo. Dapat balance yung spiritual nato, then physical food nato. Kaning MX3 dugay na gid ko nagamit ani for more than 5 years. Ako yung na-try ba nga dali ra mawala gyud ako ang stress kung mag-take ko og MX3. Never gyud sa ako for me, ako yung gi-recommend sa ako ang mga friends, sa ako ang mahigala nga mo take usab ni ining MX3. MX3 tunay, natural at original. Magandang balita sa mundo ng sports, cancer-free na po ang hardcore veteran na si L.A. Tenorio. Ayon yan sa coach niyang si Tim Cone. Natapos na raw ang huling PET scan ni Tiniente nitong Martes sa Singapore. Dito nakumpirmang wala na siyang cancer. Na-diagnose na may stage 3 colon cancer si Tenorio nitong Marso, dahilan para tumigil muna sa kanyang karera sa basketball. Pwede na raw mag-ensayo sa mga susunod na araw si L.A. kaya posibleng makabalik na bago magsimula ang bagong PBA season. Sa ngayon, nagsisilbi siyang assistant coach ni Tim Cone para sa kampanya ng Gilas sa Asian Games. Nahawa na rin ang reigning in Manila fever ang GOT7 member na si Bam Bam. Sa IG story ni Bam Bam, maririnig ang kanta ng Pinoy band na Lola Amor na may caption na Next at may kasama pang location pin at Philippine flag. Matapos niyan, ipinakita rin ni Bam Bam ang isang tila recording studio na may nakalatag na music timeline sequence at ang nakalagay na project title, Raining in Manila. Ikinagulat naman yan ang bandang Lola Amor. Hula tuloy ng ibang fans, baka Raining in Manila ang kantahin ni Bam Bam sa kanyang solo concert sa Pilipinas ngayong Biyernes. Nakakatawa rin na may exchange of music. Hindi na lang tayo nakikinig, di ba? Ng Korean music, sila din nakikinig ng musika natin. Totoo. Collab Ay, na Ben yan. and Ben, di ba? Sa South Korea, di ba? Wow! Collab na yan. Susunod, Lodi Beauty Queen turned mekaniko ng Pangasinan. Kikilalanin natin sa Women Power.
At sa Legal Bato, walang alisan ng post dahil ilalatag na ni Attorney Buko ang karapatan ng ating mga magigiting na sekyo. Tuloy-tuloy lang ang good vibes. Sama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga, ang... Good Morning, Kapatid! Good morning, mga kapatid. Ang mga security guard ang itinuturing na bantay ng masa. Mapa-eskwelahan man, department store, grocery o pribadong opisina, always present sila. Ang #1 motto pa nga nila, obey before you complain. Diba? Tama nga naman, Mami Chick. Pero teka, paano kung naaabuso na pala sila? Diba? Mamulat sa mga karapatang ibinigay sa kanila ng batas, kasama si Attorney Buko ng Legal Bato. Kausapin muna kita saglit. Kasi yung customer kanina, nawalan daw siya ng gamit. Ikaw lang yung duty officer ng oras na yun eh. Kakaltas namin sa sahod mo ha. Eh ma'am, hindi naman po tama yun. Attorney, kinaltasan yung sahod ko ng kumpanya dahil sa nawawalang item. Legal ba to? Hindi po yan legal. Ayon sa Article 113, Book 3 ng Labor Code, hindi maaaring bawasan ang sweldo ng empleyado nang walang pahintulot galing sa empleyado. Hindi maaaring patawa ng parusa yung guard na bayaran niya ang halaga ng nawala dahil labag ito sa kanyang right to due process. Attorney, 2 years na akong security guard. Yung policy po ng agency namin ay no duty, no pay. Halos wala na pong matira sa sahod ko kasi hindi nabubuo yung isang cut-off dahil may araw na walang duty. Legal ba to? Hindi po yan legal. Ang mga security guards na mahigit 6 na buwan na ang serbisyo ay itinuturing ng batas na regular employees ng kanilang security agency. Ang employer nila ay yung kanilang security agency at hindi yung kliyente kung saan sila naka-duty. Kaya dapat ay tuloy ang sahod nila kada araw kahit may duty sila o wala. Nireklamo ko yung agency namin dahil sa mababang pasahod at walang bayad na overtime. Nakapag-usap na po kami sa DOLE at ang sabi magbabayad daw sila para ayusin. Nagulat na lang ako na nagpalit na ng pangalan yung dating agency ko. Binaliwala na po yung reklamo ko dahil ibang management na raw sila ngayon. Ano pong pwede kong gawin? Pwede mo pa din silang habulin at kasuhan. Kahit magpalit sila ng pangalan, ay yung pamunuan pa din ng dati mong employer ang pwede mong habulin para bayaran ang kulang sa sweldo mo. Pwede mong isampa ang kaso sa Department of Labor and Employment para magkaroon kayo ng mediation. Paghaharapin kayo ng dati mong agency. Kung sila ay hindi dadalo o hindi kayo magkakasundo, maaari mong iakyat ang demanda sa NLRC o yung National Labor Relations Commission, kung saan muli kayong paghaharapin ng iyong dating security agency. Pagka ikaw ay nanalo, mabibigyan ka ng kapangyarihan ng NLRC na mag-enforce, bumatak ng anumang gamit, mag-attach ng anumang ari-arian ng dati mong security agency para mabayaran ang utang nila sa iyo. Kung kayo ay may nais isang guni sa inyong lingkod, i-follow lang ang aking Facebook account. Paalala yan, no? Kahit walang duty, basta regular employee, kailangan na pabayaran. Oo. Saka medyo komplikado kasi yung sitwasyon ng mga security guard kasi karamihan sa kanila ay galing sa ahensya. Oo, kumbaga, third party. Totoo. So, kumbaga parang dalawa yung pinagsiservisyohan mo kasi meron kang ahensya pero yung ahensya mo, ipinwesto ka rin sa isang kumpanya. So, medyo komplikado talaga yung sitwasyon. Pero may karapatan sila. So, klaro, no? Ang tunay na boss mo is yung ahensya, hindi yung pinagtatrabahuan. At sa atin naman, dapat respeto din tayo sa mga security guard. Doon, laki ng tulong ng mga security guard, ha? Everyday, sa opisina, sa eskwelahan. Malaranasan natin lahat Saludo yan. sa mga secure natin dito sa TV5. Oo naman, oo naman. Napakababait. Pati yung mga kasama napakababait, natin bumobola. Hindi yung mga nasa clinic, di ba? Ay, oo, parang totoo, kahit totoo. kung pandemya, parang gano'n na din. Sa station sila dyan. Pero, di ba kayo nagtataka? Oo. Actually, bukod sa security guard, pati dito sa profession na to, kung bakit yung kasabihan na, it's always minikaniko ni Monico, but never minikaniko ni Monica. Di ba? Oo nga, Sa mga mekaniko. Oo nga, may punto ka dyan. Di ba? Bakit nga ba? Pero eto nakilala ko ang astig na beauty queen turned mekaniko mula sa Urdaneta, Pangasinan. Ang kanyang kwento, tunghayan natin sa Women Power.
Hinahangaan at pinapalakpakan sa entablado. Yan ang buhay noon ng nakilala kong beauty queen mula sa bayan ng Urdaneta sa Pangasinan. Pero ang kanyang beauty, hindi lang pala pang runway. Meet Isay, ang Astig Certified Mekaniko at your service. Taong 2016 nang kumuha ng kursong Automotive and Motorcycle Technology si Isay. Pagka-graduate, ay agad siyang naghanap ng trabaho at sumabak sa pagiging mekaniko. Pero kwento ni Isay, kahit pa nga graduate at may sapat na siyang kaalaman sa pagmemekaniko, nahirapan siyang maghanap ng trabaho. Seryoso ka ba sa pinasok mo? Alam mo ba itong pinasok mo? Hindi biro to. Siyempre ako po, sabi ko, alam ko po at alam kong kakayanin ko at makakaya ko po. Kaya since then, nanindigan ako na no matter what happens, kakayanin ko. Dito sa motorcycle shop na pinagtatrabahuhan ni Isay, 3 lang silang mekaniko. Ayon kay Isay, may mga customer na nagdadalawang isip ipagkatiwala sa kanya ang kanilang sasakyan. Nung una po, akala kasi nung iba na parang bisor lang daw ako dyan. Pero nung time na ako na yung gumawa ng motor, sigurado ka ba ikaw gagawa? Alam mo ba? Parang yung tanong pa lang po kasi na yun, aminin ko, nasaktan ako at na-down po. Pero syempre, pinatunayan ko naman po sa tao na yun na talagang nagawa ko po yung dapat gawin po sa motor niya. Pero kung may mga diskumpiyado sa kakayahan ni Isay, marami din naman daw ang nagtitiwala sa kanyang husay sa pagkukumpuni ng motor. Ay, okay lang po. Kasi hindi naman po sila babaklas kung hindi po nila pinag-aralan po. Tsaka ang mga babae po, kung minsan mas magagaling kaysa mga lalaki. Ang inspirasyon daw ni Isay sa pagmemekaniko, ang superhero at lodi rin ng marami na si Iron Man. Sabi ko sa sarili ko, someday, gagawa ako ng sarili kong sasakyan. Yun yung naging goal ko na sooner or later, magagawa ko to. Siya na rin kasi yung, naging lakas ko. Whenever po na down ako. Deadma lang si Isay sa mga tumataas ang kilay sa kakayahan niya. Ang mahalaga raw, ginagawa niya ang kanyang trabaho sa abot ng kanyang makakaya. O, diba? Saludo tayo kay Isay. Nakakakita ng ganyan, no? O, bago namin. Mekaniko ni Monica. Ang minika ni Monico. Ang minikaniko ni Minika. Galing mo na, galing mo na. Galing. Ang makina ni Monica. Pero minsan sa totoo lang, yung mga ganyan, yung mga babae, minsan sila pa yung mas maingat sa paggawa. Bukod sa maingat, talagang yung attention to detail. Yes. Nakikita kasi, tapos dahan-dahan. No? Pero syempre minsan kailangan din natin ng tulong ng konti pagdating sa pagbubuhat, di ba? Pero yun nga, may kanya-kanyang strengths din kasi. So maganda nga makita natin na mas maraming babae pumapasok sa ganito. Ikaw ba magdadalawang isip ka kung merong babae, kahit hindi motor, yung sa sasakyan, ang gagawa ng sasakyan mo? Pwede kapag magaling siya, edi okay. Diba? Saka 18 kung gano'n naman, tiwala mo yun halimbawa dun sa talyar na pupuntahan. Tama, totoo. Kaya hindi naman yan ipapasok ng talyar o ng kasa kung hindi marunong. Uy, sa mga gustong mag-aral ng pag may mekaniko, libre sa TESDA. Ay, oo, tama. Welding, lahat. Yung mga usually hindi pang babae, pwede, babae at lalaki. Naalala ko dati, pumunta ako sa Bulacan. Yung kung saan yung ginagawa yung mga eroplano, inaayos. Ang daming babae nag-aaral, Galing. Mga aircraft mechanic. Actually, may kilala akong piloto na female. Pilota? Pilota. Ayan. At sa ating pagbabalik, world class ang makapigil hiningang talento ang iahandog pa sa atin ng pangmalakasang pamilya ng Reyes Acrobats. Abangan, maya. Tuloy-tuloy lang ang happiness ngayong umaga dito pa rin sa inyong Happy Morning Buddies, ang Good Morning, Kapatid!
migraine. Nakita natin in action si Sir Alo, kasama pala kayo. Mahalaga yung inyong papel doon kasi lakas siguro ng ano tawag yung squad pa sa dito. Tama. Ikaw naman, bababa ka na lang. Ba't pinakomplika mo pa? Galing tuwan-tuwa ako kasi parang actually napansin ko kanina, parang kailangan talagang may tiwala kayo sa isa't isa para magawa ito. Paano nyo binibuild yun? Siyempre kailangan po kasi practice pa rin po. Practice pa rin. Kailangan... Hindi ba kayo Yun nga, tatanong ko, hindi ba sila nagkakaalitan? Hindi po pwede yung gano'n. No? Hindi po. Kailangan, lagay sa isa't isa. Kailangan tiwala. Tatay, kayo, silang tatanungin namin. Ikaw, Jake. Jake. Kamusta ba yung relasyon ninyo? Bilang magkakaibigan. Hindi ba kayo nagkakaalitan? Paano nyo nire-resolve kung halimbawang may mangyaring gano'n? Meron naman po meron po kami hindi pinagkakaintindihan. Pero po meron po pinag-usapan. Napag-iintindihan naman. Okay. Ito yung mag-ama, no? Ito si Tatay Al, tapos si Alfonso. So, ito, kasi wala siyang mic, kayo tatanong ko, ilang taon niyo siyang sinimulan? Siguro po mga 6 years old, nag-start po siya. Ano yung unang tinuro niyo? Yun nga po, yung mga rolling. Yung kanina. Tsaka kasi parang bukod dun sa mga yung pinakita niyo pong mga stunts, parang alalakas din po ng katawan ninyo. So anong mga training ninyo bukod dun sa actual stunts sa labas? Paano kayo nagpapalakas ng core ninyo? Ano mga ginagawa niyo workout? Yun po. Una, mag-exercise muna kayo. Mag-jogging-jogging. May jogging, stamina. Tapos sa konting, ginagawa na po ng handstand, paroling-rolling. Parang, diretso lang po Pero yun. yung nag-gym din ba kayo? Hindi na po. Hindi na. Walang push-ups, walang crunches. Diretso na po yan. Parang push-up na rin po yun. Parang push-up na rin po yun. Tayo nakikita natin, ang dami yung tricks na ginagawa dun sa video. Meron ba kayong trick na gusto nyo pang aralin? Apo, meron po kami. Hindi, siya po kasi marami po kami tricks na siya po tumutulog din sa alambre, sa highway, nagbabike din po sa alambre. Siya rin po. Nagbabike sa alambre? Ay, pati akit bahay? Yan ang susunod na gagawin ni Gretchen. Nagbabike sa alambre. Kaya niyo rin makita puno? Kaya na ba? Kaya rin naman po. Mahirap yun eh. Ang galing. Ito ba, matanong ko lang, meron ba itong height limit? Ayun nga. Wala naman po. Kasi parang mas mainam ba na medyo hindi katangkaran? Ganun ba? Ganun ba? Minamatch-match din po namin eh. Minamatch din po namin. Pwede naman po. Sige, meron ba kayong mga pasample pa sa amin na pwede nating makita mabilisan dito sa harap? May tutulong kayo kay Justin. Yung kayang gawin namin yung rolling. Hi. Ano gagawin ko? Yung rolling na kaya. Roll lang? Nagsusearching kasi yan eh. Roll ba? Sige. Sino yung nagpa-backflip kanina habang hinahanda nila? Ilan na nagagawa mo sunod-sunod na backflip na hindi gumagalaw? Tandaan natin na yung kayang gawin ng 30 anyos. Kaya mo ba yung 6 na backflip na sunod-sunod? Patay tayo. Kaya. Ready? And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Magla! Sabi ko, 6 na nakasampu. 6 na yung kaya mo eh. Kaya mo, Justin. Hindi na gagawin. Hindi na gagawin. Hindi mo na kayang i-match eh. Wala. Pwedeng endorser to nung gamot na para sa hilo. Kamusta? May future kayo. Okay ka ba? Okay naman. Silingin na. Dapat masal yan. Ilan yun? Ilan pa yun? Nakasampu. Ay, eto, may balancing. Okay, may balancing. Yan. Yan yung silang dalawa kanina. Kaya ni Paano nyo ginawa yun? Sample nga ulit. Hindi ko kaya ni Justin yan. Yung simpleng ganyan nga lang sa gym, napakahirap na. Oo nga eh. Diba? Kailangan matibay-tibay yung core. Yan. Core work. Pwede mag-surfing sa Siargao ito. Enjoy na enjoy. Naisip niyo ba minsan na iba rin yung content natin? Ayan, kaya ni Justin yan. Kailangan yung tulong ni Gretch, ha? Kaya yan. Alalahin mo ako, Gretch. Ito na yan. Parang dahil pa nakasigat na. Ang daming... Okay. Ayan. Lahat nakasupport na Justin. Ikaw. Okay. Si Jester.
malalaman ka, naka-heels ka. Game. Yan. Wait. Ang galing. Galing. Ayan, Okay, hands down naman. Hands down. Hindi madali. Hindi madali. Kailangan. Ayun, lalo natin appreciate. Pero kasi sila nakita na natin si tatay, parang hindi. Parang wala lang. Oo. Si tatay. Pwede naman kami makakita na sample. Ito na lang, ha? Ayan. Ipit daw, ipit. Ganito. Sige. Luksong baba? Ayun, tapos. Ganyan? Tapos. Ayaw ko pa sa taas. Ayun ha, sinachallenge niyo si tatay. Ayan. Ayaw ni tatay na hinahamon sa saan. Go, Tatay Al. Diba? What? What? Uy! What? Woo! Ilang taon na po ba kayo tayo? Oo nga tayo. 57 po. 57. Oh, 57. Sa mga tatay doon, don't try that at home. Ikaw ba tayo, balak mong magretiro na dito, ipasa na sa kanila kung dito, tuloy-tuloy ka pa? Kahit kaya pa siguro. Kaya pang, pwede pa. Hanggang kaya. Pero tayo, may tanong ko lang, kasi medyo delikado po yung pinapasok ninyo. Kayo ba yung may insurance? Yun nga po, wala po. Wala. So kung baga nagkaroon ng aksidente, sino po sumasagot nun? Yun, mga anak na siguro. Ganun na. Ako siguro kung sino yung organizer medyo para matulungan din. Siguro, mahalaga pag nagpe-perform sila, may mga medics dapat, hanggat maaari. Hanggat maaari may nakabanda. Sana dumami pa rin yung trabaho. Speaking of which, kung merong mga gusto kayong imbitahan sa ating mga kapatid para mag-perform sa mga events nila o parties, paano nila kayo kukontakin? Ayan po. Contact nyo po kami sa... Kaya niyan tayo. Kaya may ayan, andyan yung kanilang Facebook account. Parang matagal-tagal na. Puntahan nyo sila sa kanilang Facebook account, yung Reyes Acrobats. I-message nyo sila. Tapos andyan din yung kanilang mobile number, yung 0963-669-4645. Tay, bibigyan kita ng liempo mamaya. May liempo na sa akin mamaya. Kaya gusto ko lang sabihin, yung talento nila napaka-raw. What more pa kung nabigyan ng tamang di ba? Ng tamang facility, tamang support, di ba? More power po sa inyo. Meron ba kayong events sa mga darating na araw? Po, sa Batangas po, sa 27 po, andun po kami sa Batangas. Sa Batangas, sa Coliseum po. Uy, kita-kita tayo dyan sa Batangas. Social media, saan ba kayo ipa-follow? Kung sakasakali. Sa page lang po, sa Reyes Family Acrobat po. Reyes Family Acrobat. Follow nyo sila. At subscribe. Maraming salamat, Reyes Acrobat, sa pagpunta dito sa Good Morning Kapatid. And that's it para sa ating pangmalakasang Wednesday. Nag-enjoy ka ba, Justin? Nag-enjoy ako. Medyo sumakit dito ko, pero okay lang. Abangan po natin bukas kung nandito pa siya. Isang makabulang umagang naihatid po na inyong paboritong morning barkada. Ilang araw na lang ba? 96 days! Uy, Pasko na, napakabilis ang panahon. Advance Merry Christmas, ha? Sana nag-enjoy kayo sa aming pakulo this morning. Kita-kits pa rin po tayo bukas. Ako, nag-enjoy ako dito sa dalawa natin. Talaga na sumabak. Ang hirap Hirap. Ay, nako. May dingal pa. Galing. Ayan po, gawing habit ang pagtutok sa amin every morning para siksik ang araw ninyo sa saya at impormasyon. Mga mainit na balita at naka-inspire ng mga kwento yan at marami pang iba kasama ang inyong fave morning barkada. Ito ang Good Morning Kapatid!